Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. So Cancer, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Ano po yung mga plans, wishes, mga gusto nyo i-manifest this month na gusto nyo tumbukin na matupad sa buwan na ito? Pwede nyo pong isulat yan sa aking comment section as your manifestation board. At tulad po sa mga nakagawian at saka sa mga ways to manifest things ay ang pagsusulat. So I manifest, I wish, I plan na makuha mo to this June. Isulat mo na yan. Feel free so that your frequency and energy of those wishes ay matupad by your spirit guides, angel guides, ni God and the universe. Okay? So feel free po, sulat na sa baba. So Cancer, tulad nakagawian ha, kunin mo lang yung maka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang cancers yun. Kaya relax ka lang, enjoy the reading, and also talasan mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages sa kalob sa'yo ng ating spirit guides every time na may reading po tayo. Okay? So Cancer, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa iyong generosity and kindness po every time na may reading po tayo dito sa James Tarot PH. Thank you again for not skipping the ads. At saka po sa mga Cancer dyan na may birthday this June, paunang-pauna na po, happy birthday po sa inyo lahat. Hopefully magkaroon po kayo ng maganda and successful and celebratory na pagkitipon para po sa inyong kaarawan. So happy birthday again. Hope your wishes come true. Have a good health and also enjoy it with your family and friends. So Cancer, ano naghihintay sa inyo ngayong June 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Pentacles. In the area of what you want, you have the Six of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Three of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Death card. Interesting, interesting. In the area of your near future, you have the Queen of Wands. Wow, napakaganda magkasunod na queens ang nandito para sa'yo. In the area of your challenge this month, Cancer, you have the Five of Swords. In the area of your fortune, meron kang the Empress card. Wow! Napakaganda ng Empress mo dito. Congratulations. Pag-usapan natin yan in details later on. In the area of your divine advice, meron kang the Hermit card. Lovely, lovely. And your outcome this June, Cancer, papasok ng July, you have Justice card. Wow! Napakagandang handog sa'yo, papasok ng July. Balance will be restored. There will be justice upon you. May mga bagay na pinagkait sa'yo before ang makukuha mo at the end of June. Papasok ang July, napakagandang simula para sa'yo. So pag-usapan natin yan later. But first, let's have the bottom of the deck. You have the Lover's card lingering in your background. Ngayon, Cancer, ngayon June, ikaw ay binibigyan ng kalakasan ng iyong spirit guides to really listen to your heart. Alamin mo yung mga bagay na gusto mo. Yung talagang tawag ang damdamin mo na ito ang gusto ko makuha. Hindi ako nakikipag-tunggali with other people o kaya ito yung mga bagay na tawag ang damdamin ko without compromising my happiness, my joy, yung choices ko talaga sa buhay ko. I'm seeing here na this month around, bibigyan ka ng pagkakataon ng yung spirit guides, na universe, ni God, na mamili o kaya harapin yung mga bagay na talagang malapit sa puso mo. Pwedeng tao ito, pwedeng career, pwedeng passion project, o kaya direksyon sa buhay. I'm seeing someone here, may specific Cancer na parang this June, marirealize mo na, okay, hindi pala ito ang gusto ko. Meron pa pala ako ibang bagay na gusto. And yun ang tatahakin mo in the near future. Nakikita ko sa'yo na someone is changing career, someone is prioritizing a certain goal or dream na matagal mo nang pinagpaliban at ngayong buwan na ito, balak mo siyang kumpletuhin, balak mo siyang asikasuhin, o balak mo siyang simulan. I'm seeing someone here na parang itong mga nakaraang taon, matagal ka na nag-iisip na magpalit ng trabaho, mag-iba ng career o negosyo, ganyan. Pero this June, parang marirealize mo na maybe this is the right time for me to start something new. And tahaki na talaga yung landas sa matagal mo nang gustong piliin, pero nahihirapan ka before because maybe ang dami mong responsibilities, ang dami mong balak gawin, ang daming mga taong kailangan mo unahin, o mga endeavor na humaharang sa mga choices na yun. But now, may kalakasan ka to choose this one at last. Parang ganyan, finally ito, pagkakataon na for you. Pwedeng lover, pwedeng bagong negosyo, magka-try ka na mag-business, o di kaya naman changing career, changing jobs, or really doing something new for your life. Okay, Cancer? Napakaganda ng iyong background for this month. Lovers, usaping puso, usaping pag-ibig, usaping pinipili. Okay?
So, bago natin basahin ang iyong napakagandang reading, first, let's have additional messages from the divine. Ano yung mga bagay na gusto nilang malaman mo na kailangan mo maging pointers o gabay sa buong June. Unang-una tumalon siya, doubt. I release the need to know all the answers. Sa panahon ngayon, Cancer, kung meron kang mga gagawin, meron kang mga endeavor na gusto mong simulan, mga pagkakataon sa buhay mo na parang you want to try, pero dapat daw alisin mo yung pagdududa sa sarili mo, pagdududa mo sa journey mo, ano yung pagdududa mo sa kakayanan mo. Kaya mong gawin ng isang bagay, pagkatiwalaan mo lang ang sarili mo, okay? Hindi mo kailangan laging malaman ang sagot sa lahat ng bagay. You can start something and learn as you go. Basta maunawaan mo sa sarili mo na ito yung gusto kong mangyari, ito yung pangarap ko, ito yung tawag ng damdamin ko, go for it, okay? Another message you have, growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Now, para talaga mayroon kang gagawing bago, like I said, may gagawin ka talagang bago, kakaibang direksyon, or susundin mo rin tawag ng puso mo because nakikita ko sa'yo na parang ayaw mo na ma-stuck sa past o ayaw mo nang manatili sa isang bagay o sa isang tao o sa isang endeavor na parang feeling mo walang paglago sa'yo. So ngayon, this month, you are finding growth. Paglago sa'yo sa buhay mo, sa career, or sa life in general ng mga Cancer dyan. O tumalon. Ang pangatlong pointers, you have love. Oh, tamang-tama, lovers. I commit to the practice of seeing the good in all of things. So ngayon, parang pairalin mo to talaga yung pag-ibig sa puso mo. Dapat nakikita mo yung ganda at potential ng lahat ng bagay. Everything's valuable, everything's pristine, everything is worthy para sa'yo. So, kailangan hanapin mo daw yung mga bagay na may love sa buhay mo, Cancer. Okay? So, start na tayo sa iyong reading. Ilan ang iyong major arcana sa iyong reading? You have 1, 2, 3, 4, and 5. You have 5 major arcanas, meaning 5 malalaking elemento na talaga makaka-apekto sa buong buwan na ito sa iyo, Cancer. So, you have the Death card, you have the Hermit card, you have the Empress, the Justice, and the Lover's card. Nakikita ko dito, Cancer, sa mga bagay na pilit mong hinahanap at gusto mong piliin sa buhay mo at gusto mong buuin at matupad, kailangan daw talaga na gawin yung mga tamang hakbang at yakapin ang pagbabago. That is the initial message sa major arcana na nakita ko sa cards mo for this month. So, pag-usapan natin in detail ang mga cards mo this month, okay? At the center, you have the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, siya yung uri ng queen o reyna o energy na sinasabi niya, kaya mo makamit yung mga bagay na gusto mo makamit this month. You have the enough resources and things na magagamit mo para makuha yung mga bagay na gusto mo. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa pentacle, inaalagaan niya yung blessing. May paparating daw na blessing sa'yo this month, Cancer, na talagang kaibig-ibig, napapahalagahan mo, kakanyahin mo, tama ba Tagalog ko? Parang aangkinin mo, yan. Tama, yun yung tama word. Aangkinin mo, papahalagahan mo, at ino-nourish mo, at mag-focus ka dyan. This endeavor, Cancer, whether love life o kaya trabaho o negosyo o bagong passion project mo na bago sa'yo, parang feeling ko papahalagahan mo to this month because may potential siya na lumago at may potential siya magbigay sa'yo na financial stability sa'yo hanggang next month or next year. I'm seeing you focusing on this one. Very, very busy, Cancer. And I feel like you're doing everything that you can para pangalagaan itong blessing na ito. Nakita ko sa'yo na ngayon, handa kang yakapin yung bago sa buhay mo. Parang you are giving yourself enough time and energy para asikasuhin ang bagay na ito. I'm seeing someone traveling o meron ka nang yayakapin na bagong landas, bagong industriya, bagong I don't know why, pero parang itong bagong tatahakin mo, kakaiba siya sa mga nakasanayan mo na o sa mga ginagawa mo na before. Kaya parang ikaw, ilalaan mo talaga lahat dyan because you know alam mo na sa isip mo na may potential ito na makaipon ka dito, makabili ka ng bahay, mapag-aralan mo yung mga anak mo, o kaya makaipon for the family. Kaya pilit mo at saka very serious ka sa endeavor na to, sa pagkatrabahuhan mo ito, which is something na very, very ang gandang bunga, diba, for this month, na parang you are ready to give your all para sa isang trabaho, passion project o negosyo na magdudulot sa iyo ng maraming kaching-kaching, Cancer. So congratulations. Queen of Pentacles being clarified by the King of Pentacles. Wow, mag-asawa lang dito. King and Queen. You are the doer and you are the expert in money matters this month. Nakita ko dito talaga na mag-land ka sa isang opportunity with the lovers lingering in your background na talaga namang matutuwa ka. Mag-e-enjoy ka. Marirealize mo na, buti pala dito ako napunta. Buti pala ito yung sinimulan ko. Buti pala nabuo ko ito because unti-unti mo makikita yung
paglago. I'm seeing a swift recovery o kaya a swift escalation pataas ng iyong kaperahan. Nakita ko na mag-enjoy ka sa bagay na ito, gamay mo agad lahat, and you are focusing on something, and you're very, very practical in your approach. Talaga, like I've said kanina, nakatutok ka, bantay sarado ka, and bawat aspeto ay nabubusisi mo para madali mong maayos o madali mong ma-navigate yung bawat aspeto dyan sa ginagawa mo. I'm seeing you earning more this month, Cancer. Napakalaking pagkakataon para sa'yo na kumita this month. Kaya gawin mo ang lahat. Be practical also in your approach. Huwag ka basta-basta magde-decide because si King of Pentacles, siya yung uri ng element na pag-iisipan niya muna at sigurista siya bago siya aatake. So ganun ka rin dapat, Cancer. Pag-isipan mo muna bago ka umatake sa isang bagay bago mo gawin to make sure na tama ang aksyon at hindi ka magkamali. Okay? In the area of what you want, you have the Six of Pentacles here. Nakita ko dito na meron pang mga lingering part sa background mo, sa past mo, Cancer, na nakaka-apekto ngayon sa iyong everyday life. Probably baka na-lay off ka dati o kaya natanggal ka sa isang trabaho na sobrang hindi maganda yung nangyari, o baka na-lay off ka because someone there ay talagang nilaglag ka o siniraan ka, kaya parang feeling mo unfair ang lahat, especially here with the Justice card appearing, na parang may nangyari in the past na sobrang unfair, na parang feeling mo hindi mo deserving yung nangyari before. And ngayon, lingering pa rin sa background mo yung parteng yun, yung mga naranasan mong trauma and also painful experiences. Pero nakita ko dito na binibigyan mo rin ng kalakasan ng puso mo at ang sarili mo to move on. Parang ngayon, unti-unti mong binabangon ng sarili mo and realizing na parang, okay, I'm having this peaceful resolve sa sarili ko, sa past ko. Napatawad ko na yung sarili ko. Probably, siguro napatawad mo na rin yung mga taong involved sa past mo. And now you're trying to really move on and start over. I'm hearing meron sa inyo may trust issues. Parang karoon ka ng trust issues whether sa kapwa mo empleyado, sa iyong trabahador, o kaya sa kapwa mo co-worker in some area or sa boss. Parang pwede rin sa family, someone in your life na parang nagkaroon ka ng trust issues and you're trying to really move on and find answers na parang, God, please, I'm taking this life anew. Parang gusto mo ulit magsimula pero ang hirap-hirap. Parang kang hinihila yung paa mo. Parang everyday sa struggle para lang makamove on from the past. Pero ngayon pinipili mo talaga na yakapin yung pagbabago kahit na paulit-ulit na nagre-replay sa isip mo yung nangyari before. For others, nakita ko dito na nagiging paalala sa'yo yung nangyari sa'yo in the past. Kaya ngayon ang sigasig-gasig mo na magtrabaho at magkaroon ng maraming pagkakakitaan para hindi na maulit yung nangyari dati. Yung wala kang pera, wala kang panggastos, napalayas sa bahay, walang makain sa araw, ganyan. So ngayon, ginagawa mo ang lahat para makalimutan na at makalagpas ka na sa nangyari sa past mo. Okay? The Six of Cups is being clarified by the Five of Cups. Yes, like I said kanina, you are really trying to move on from a painful situation in the past. Parehong past cards ito. Nakita ko talaga na ngayon, parang nakapag-reconcile ka na parang na-realize mo, okay na ako, tanggap ko na yun, kahit pa ulit-ulit nag-replay, yayakapin mo na talaga yung future because you're choosing the potential of what's gonna come to you moving forward. Nakita mo yung parang potential nakita mo yung parang, siguro, magandang tumingin na lang ako sa mga posibilidad kaysa naglinger pa ako sa mga tapos na. Okay, Cancer? In the area of what you need daw kailangan mo this month, Cancer, is to work with other people. Parang kailangan mo daw ipamalas ang kakayanan mo if you're working on a new group or a new work environment o kahit sa endeavor mo. Ngayon parang wag ka daw mahiya. Open up your heart, ipakita mo kung gaano mo kamahal itong bagong trabaho o gaano mo pinapahalagahan itong ginagawa mo. Ipakita mo kung gaano ka passionate, Cancer. The passion for your job, the passion for the future that you want. And I'm hearing this time around, pakikinggan ka na. Pakikinggan ka ng coworkers mo, papahalagahan ka, you're being valued, you're being heard. And parang pantay-pantay kayo, walang power tripper, walang parang anak na may-ari, walang feeling boss. Lahat kayo ay pantay-pantay at pinapahalagahan ka rin nila that you're contributing something to the group. I'm seeing here also in the family matters, parang this time around, settled na. Tapos papahalagahan na ng family mo yung ginagawa mo. Yung parang yung puso't pag-ibig at pag-sacrifice mo for your family, nakita ko na pinapahalagahan ka na. And ngayon, they are valuing your effort and your sacrifices. So congratulations. Ang kailangan mo lang talaga minsan daw magsalita, step up, step forward, and don't be afraid to open up kung ano yung mga ideas mo, kung ano yung mga bagay na gusto mong sabihin, mga pointers mo, mga criticism mo. Also, ikaw din, mag-accept ka rin doon ng criticism from others.
Huwag mo daw isipin na laging tama ang lahat. Merong mga room pa dyan for adjustment, room for improvement. Kaya makinig ka daw sa payo and also criticism ng ibang tao sa buhay mo. Especially sa endeavor o industriya na ginagalawan mo, Cancer. Okay? The Three of Pentacles being clarified by the Tower card. Yes, you have to change something, Cancer. May pagbabago doon na kailangan mangyari sa iyong group setting. Kung paano yung camaraderie o a power struggle, I'm seeing na parang kailangan din daw magbago sa pakikitungo mo din, kung paano mo sabihin o paano ka makipag-collaborate with them. In order for things to change for the better, parang kailangan talaga mag-step up ka daw eh. Kailangan magpamalas ka talaga ng kakayanan mo na mag-aangat sa'yo sa grupo na yan. This change will lead you to a better start or a better life or a better position dyan sa trabaho, sa negosyo o sa pamilya. Parang kailangan mo daw iangat mismo ang sarili mo para makita ng iba yung pag-angat mo. Okay? Para pahalagahan ka rin nila and makita ka nila on a different light. Na parang, si Cancer pala, magaling pala siya. Si Cancer, ganito pala siya. So, parang before kasi hindi ka napapansin, hindi ka naririnig. They have a different viewpoint of yourself, Cancer. Kaya ngayon sa pag-generate mo ng mga pagbabago, sa paggawa mo ng mga bagong paraan, kung paano mo atakihin ang isang bagay, para na-realize sila, uy, si Cancer, nag-e-effort, ang galing-galing na niya ngayon. So ngayon, para talagang everything is changing in your workplace. Everything is changing in your rapport, in your effort sa trabaho. Okay, Cancer? In the area of what's affecting your current energy, you have the Death card. Ngayon, gusto mo talaga ng pagbabago. You want to change something. Sawa ka na doon sa mga nangyayari before. Sawa ka na sa mga approach na parang feeling mo walang andar, especially sa kaperahan. Parang ano ba yan? Gawa ko ng gawa, trabaho ng trabaho. Walang pumapasok, wala akong ipon. Hindi ko maisip kung saan ako kukuha ng panggasa sa mga anak ko, panggasa sa family ko. Tapos tinitignan mo for yourself, yung pera mo labas-pasok lang, sa loob lang ng isang linggo, wala agad, hindi mo pa tumatagal sa bank account mo o sa bulsa mo man lang. Kaya ngayon naghahanap ka ng ibang paraan. You have the Death card here telling yourself na parang there will be changes sa iyong kaperahan. You're finding new ways. Probably may darating sa iyo na bagong pagkakakitaan, bagong negosyo, or a sideline may mag-aalok sa iyo na, uy, Cancer, pwede ka ba dito? Baka magkapera ka dyan. Alam ko magaling ka sa ganito, ganyan. Baka pwede ka namang umattend and babayaran ka naman, ganyan-ganyan. So now, you're very, very focused on something new that will change your money matters this June, Cancer. Congratulations. The Death card's being clarified by... Kung medyo naririnig nyo po yung ulan, maulan po sa amin today. So kung naririnig nyo, i-enjoy lang natin ang patak ng ulan tonight. Okay? Gabi po kasi ako nag-vlog and talagang maulan pa. Okay? The Death card's being clarified by the World card. Wow, yes. You're ending a cycle, Cancer. Ending a past life cycle na parang paulit-ulit nga, like I said kanina, paulit-ulit na walang pera, walang pambayad, puro utang, hindi ka makahanap dati ng solusyon kung bakit parang kapos lagi, parang kapos yung mga ginagawa mo. Kaya ngayon parang na-realize mo, okay, ano yung mga kailangan kong gawin for things to change in my life? Ano yung mga bagay na para maabot ko na yung mga bagay na gusto ko, mga bagay na gusto kong piliin sa buhay ko? And now, dahil sa pagbabagong ito, you realize that you have to change something in order for you to close a chapter na puro struggle, puro hirap. Ngayon, nakita ko talaga with... Di ba kanina sabi ko, may gagawin kang bago eh. May gagawin kang something new na kakaiba. At yun ang babago sa iyong kaperahan. Closing that part in your life. So parang, okay, unti-unti ka na kumikita, na-realize mo na mas mabilis makaipon dito, marami kang kakilala, marami kang kliyente, and then, doon, may success, may accomplishment, I'm seeing you rising up from a former life, leveling up, and parang hindi mo makikilala ang sarili mo this time. Parang, dali lang pala, kaya ko pala to. Hindi ko akalain na ito lang pala yung solusyon para sa paulit-ulit na cycle na hindi matapos-tapos dati. So now you're entering a beautiful life of change. Congratulations, Cancer, okay? In the area of your near future, ito naman ang maganda. I'm seeing you sitting down in the near future, loving, enjoying the things na pinaghirapan mo. Yung pagsugal mo ngayon, Cancer, sa mga bago sa buhay mo, bagong trabaho, nagsimula ka ng bagong negosyo, nag-try ka ng bagong career, anything na talagang tawag sa damdamin mo na, okay, kailangan ko i-try because mas malaki ang pera dito. Mas makakaipon ako dito. I'm trying this kahit na natatakot ako, pero ang laki ng potensyal. I'm seeing you in the near future enjoying yourself, loving yourself, buying things for yourself. Talaga namang kahit sino sa paligid mo, ano man ang sabihin na wala ka ng pakialam because you know, alam mo na yung purpose mo. You're very, very happy. You're
parang looking at the sun eh. Parang andun yung enjoyment, freedom, and kilala mo na yung sarili mo at pinipili mo yung mga bagay na gusto mo. Wala ka nang pakialam sabihin ng ibang tao, gusto ko to, itong gusto ko, itong gagawin ko, masaya ako dito. And you're enjoying your bubble. Parang this time around, you're content, you're fulfilled, you're free, and you're loving yourself more. Nakita ko yan. And the attraction is so strong. Cancer, ang lakas ng aura mo this time, especially in the near future. So congratulations to you. Queen of Wands being clarified by the Chariot card, yes. Wow, may pag-abante sa buhay mo. Nakita ko talaga in the near future, ano ka na eh, kontento ka na, masaya ka sa sarili mo eh. Hindi mo nararamdaman yung parang kulang ganto, kulang ganyan, wala akong pambili ng ganto, paano na next week, paano na next month. No, alam mo na agad, wala nang struggle, wala nang stress, wala nang worry because the money is here, the protection is here, financial stability is here, and you're so happy with yourself. Buong buo ka as a tao, tanggap mo yung sarili mo, tanggap mo yung nasa paligid mo, and nobody can poke you or trigger you because you're so happy, you're so content, and aabante na ang lahat from you here forward. Because nakita mo na yung ano mo eh, yung potential mo eh, yung mga bagay na gusto mo eh. Ayaw mo na mag-settle for less. And you know your worth. Alam mo yung halaga mo at pipiliin mo yung mga bagay na gusto mo regardless of the noise sa paligid mo. Parang mahal ko to, ito gusto ko, ito ang tatahakin ko landas, wapakels ako sa inyo. So this is a very free and empowering near future para sa iyo, Cancer. Congratulations. I'm very, very happy for you. In the area of your challenge this month, Cancer, you have the 5 of Swords. This month, challenge sa iyo ang isipin mo muna, worth it ba ito? Yes, worth it ang journey na ito. Baka kasi marami kang tao dyan na ka-conflict o mga tao na iti-take you down o kaya aapakan ka, yuyurakan ka, mamaliitin ka. Very toxic people. And tatanungin mo sarili mo, ano ba to? Napakahirap. Worth it ba ito lahat ng ito? Tama ba itong nilalakaran kong landas? Am I wasting my time? Ganyan. So, this month, yung challenge sa'yo, questionin mo yung mga bagay-bagay eh. Especially kapag nahirapan ka. Pag feeling mo nag-struggle ka sa pag-abot ng bagong landas o bagong journey. Tatagan mo lang, Cancer. Kayanin mo. Because 5 of Swords is telling you, yes, worth it ang journey na ito. Huwag mong isuko. Huwag mong isipin na mahina ka. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Magkatagumpay ka dito. And everything that you're doing is worth it. Worth it ang lahat. Kaya sugod, laban, huwag sumuko, Cancer. The 5 of Swords being clarified by the Ace of Cups, yes. Like I said, dahil nga maraming conflict, maraming mga tao na parang magbibigay sa iyo ng mga pagsubok sa pagtupad ng bago mong journey. Kaya ngayon panghawakan mo yung puso mo. Ano ba yung mahalaga kay Cancer? Kapag na-realize mo kung gaano ka-valuable itong nilalaban mo na journey, nilalaban mo na passion, project, o kaya new negosyo, o kaya career, pag alam mo kung gaano siya kahalaga sa puso mo, ilaban mo. At nakita ko na ma-realize mo, hindi, kahit gaano kahirap, worth it ito, kaya ko to, akin to, ganyan, Cancer. So, congratulations because I know nakakayanin mo ano man ang mangyari sa project na ito o sa endeavor na ito. Basta nandoon ang puso, hindi ka susuko, okay? In the area of your fortune, you have the Empress card here. Nakita ko na may mabubuo. Kung ano man yung pagkatrabahuhan mo ngayon, kung ano yung nilalakad mong papeles, nilalakad mo na mga career, o negosyo, o passion project, the answer is yes. Kung naghihintay ka ng sign, Cancer, from the universe, sa kailan po ba? Matutupad po ba? Yes. Kung ano man po yung pinagkatrabahuhan mo ngayon, magkakaroon niya ng magic and it will come to you fruitfully in your hands sa buhay mo. Kung ano man yung pinag-sumikapan mo, the Empress card is an indication na yes, magbubunga ng maganda ang tinatrabaho mo this month. Congratulations, Cancer. The job is yours. The negosyo is matatag yung negosyo mo. Makukuha mo yung love life na gusto mo. I'm hearing na yes card is yours this month. Congratulations. The Empress card is being clarified by... Ako, malakas ang ulan. Sana naririnig nyo pa ako. Pero hopefully, mahina pa naman siya. So, let's continue the reading. The Empress card ay meron kang Queen of Swords. Yes, once na mabuo itong bagay na ito, lumabas na maipanganak na ni Empress sa buhay mo, yung magandang resulta ng pinagtrabahuhan mo, I'm seeing you set off ka na sa future, Cancer. Kitang-kita mo yung vision of the future. Kitang-kita mo yung magandang bunga ng pinaghirapan mo at alam mo na yung tatahakin mo sa buhay mo. I'm also seeing here na iiwanan mo na daw sa past yung mga tao, sitwasyon, bagay na talaga nagpapabagsak sa'yo dati na parang feeling mo, hindi ko na kailangan to mga tao sa buhay ko kasi pinapahirapan lang nila ako. O hindi na sila nagdudulot ng maganda sa akin moving forward. Parang nakita ko dito na nililinis mo yung buhay mo this time na parang, okay, yung mga hindi mahalaga, kailangan ko nang bitawan because I need to focus on the good result.
Kasi pag lumabas to magandang resulta na to, Cancer, kailangan mo tong pahalagahan, kailangan mo tong yakapin, i-maintain para makip mo siya sa life mo. And kailangan talaga magkaroon ka ng clear vision of the future. Ano yung magandang plano mo for the future sa endeavor na ito? Kailangan mo pahalagahan yan, panghawakan, at magkaroon ka ng malinaw na plano moving forward. And panindigan mo daw yung choices mo. Okay, because this will change your life for the better. Okay, napakaganda. In the area of her divine advice, ito naman payo sa iyo ni Spirit Guides mo this time, Cancer, is to always have time for yourself. Magkaroon ka ng maraming oras para sa sarili mo, maupo ka, mag-meditate ka. Kung kailangan mo magbakasyon daw for yourself, gawin mo daw yon para makip mo daw yung parang sanity mo at saka mental health. Minsan daw, di ba, parang ang gulo-gulo ng mundo, sa trabaho, ang gulo-gulo din, ang daming tao, ang daming conflict. Parang minsan ang hirap huminga, ano. Sabi ng Spirit Guides mo, maglaan ka doon ng mga araw o oras na parang ikaw lang, sarili mo lang, para maging payapa, mag-meditate, recharge. Okay, Cancer? The Hermit cards being clarified by the Five of Wands. Yes. Like I've said, ang gulo-gulo ng mundo, ang daming conflicts sa trabaho, ang daming mga eche-bureche here and there. Minsan, parang nakaka-burnout na, o kaya parang lunod na lunod ka na sa problema. Kaya parang minsan daw magkaroon ka ng time for yourself. And kapag nagawa mo yun, yung halimbawa, magmamall ka lang saglit, nasa park ka lang saglit, o kaya sa kwarto ka lang, magpahinga ka, mag-headset ka, nakatingin ka sa kisame, and nakikinig ka lang ng music, nakapikit ka, doon daw lilinaw ang isip mo, Cancer. Narinig ko yan na pag luminaw na ang isip mo sa mga moment na mag-isa ka lang, saka mo malalaman yung right strategy para manalo ka sa mga conflict na to, sa mga competition na to, para mag-rise up ka sa above and malaman mo yung right strategy sa gusto mong gawin this month. Okay, Cancer? Very, very profound message from your spirit guides. Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, as of additional messages from the Divine, ano yung mga karagdagan nilang mensahe para sa'yo na kailangan mo malaman para sa buwan ng June? Una-una, you have bowl, plenty of material things. So wow, may kaperahan ka talaga dito. Like I've said, with the King and Queen of Pentacles, asang ka pa? Umuulan ka ng pera, material things sa buhay mo this month. Congratulations. Another message, you have fly, a period of ill health and depression. Like I said, kailangan mo talaga ng pahinga, okay? Kasi meron mga times sa parang upos na upos ka na, especially your mental health. Another message, you have funnel, period of frustration, lessons to be learned. May mga bagay doon na kailangan mo matutunan sa buhay mo this month, okay? Another message, you have dragon, beware of self-delusion. Oh, may mga bagay ka doon na iniisip na parang illusion. So, bring yourself back into reality, Cancer, okay? Another message, you have lobster, financial pinch. Ngayon, kailangan mo daw magtipid, Cancer. So, especially kung may bububuin ka in the near future, ang ibig lang sabihin ng iyong spirit guides ay alagaan mo daw yung mga kinikita. Huwag laging papasok, lalabas, at hindi mo na isipin for the future. Kailangan mo mag-impok, okay? Cancer, your another message, you have April. Oh, important po ba sa inyo ang month of April? Or may magagandang mangyayari sa iyo sa buwan ng Abril next year? So congratulations. Another message, you have a fair woman, dealings a relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. Baka nanay mo ito o matandang babae sa buhay mo o mistisang babae sa buhay mo na kailangan mo daw asikasuhin or tanungin kung ano yung concern sa kanya. Baka you need to deal with something na pertaining sa fair woman na ito. Another message, you have haystack, karma, you will reap what you have sown. O tama-tama, with the justice card, may paparating sa yung bagay na parang ma-harvest mo. Parang good karma ito. Another message, you have fair man, dealings a relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Baka lolo't lola mo ito or tao sa buhay mo na mistiso at mistisa na kailangan mo daw kausapin for something, okay? Another message, you have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. So meron ka daw anxiety ngayon o pag-aalala dahil parang feeling mo may mga tao o sitwasyon na parang humahadlang sa mga bagay na gusto mo. I'm hearing na kailangan mo daw ikalma ang sarili mo, work on your frequency and energy para mawala yung worry and stress, and makuha mo lang yung positive energy, okay? It's your mindset, Cancer, mindset. Paganahin mo ang mindset mo na positive thinking. Don't dwell too much on negative thinking, okay? Mahalaga yan sa pag-abot ng mga pangarap mo this month. So pag-usapan natin ng yung outcome, you have justice card here telling you na what you have, sabi dito, saan na yun? Karma, you will reap what you have sown. Ibig sabihin, yung mga pinaghirapan mo in the past, meron kang endeavor before na ngayon makukuha mo na yung magandang resulta. Whether may reward from your hard work and you're getting the justice that you deserve. Merong nangyari before na sobrang unfair.
And then ngayon may realize mo, okay, ngayon parang napatunayan mo na tama ka, nasa sa'yo yung right path, nasa sa'yo yung right side of what ano nangyari. Ngayon parang vindicated ka from something, parang ngayon napatunayan mo na nila at napatunayan mo na rin na tama ka at mali sila ng hinala against you. At ngayon alam mo na yung kalinawan sa lahat, pipiliin mo na lang yung sarili mo, yung mga taong handa na isuportahan ka, ipaglaban ka, panindigan ka. Parang yun na yung na-realize mo eh. Parang you need to stick with the people that truly loves you and protects you and talaga nandyan para suportahan ka. Ano? Ngayon nakita ko na dahil lumabas na yung katotohanan sa mga nangyaring yan sa endeavor in the past. Ngayon, ready ka na to move forward sa buhay. Ngayon, para malinaw na sa isip mo kung ano yung pipiliin mo, ano yung nag-value, na hindi mo nasasayangin yung oras mo sa mga maling tao, maling sitwasyon, maling career, and everything now is balance. Malinaw na kasi sa isip mo yung kung ano yung tatahakin mo. Okay, Cancer? Very, very beautiful card moving forward pagpasok ng July. So the Justice card is being clarified by the Hierophant. Yes, nakita ko talaga na leveling up ka, especially pagpasok mo ng July because na-realize mo yan, nagkaroon ka ng additional wisdom, knowledge, and talagang naging malinaw sa'yo sino yung mga tamang tao, sino yung mga maling tao, kanino ka ba dapat maglaan ng oras, pagmamahal, atensyon. And then ngayon, para nire-reserve mo na lang yung pagmamahal mo, atensyon mo, pera mo, pag-ibig mo sa mga karapat-dapat. And doon, talagang naging matalino ka na ngayon. Wiser Cancer ka na pagpasok ng July and leveling up ka sa buhay. Para naging optimistic ka and papahalagahan mo na lang yung mahalaga sa buhay mo. At doon, babalik ang balanse ng buhay mo. Work and then life, sarili mo, pamilya mo. Alam mo na hindi mo kailangan pahalagahan yung mga alam mong hindi mahalaga. Hindi mo nasasayangin yung oras at effort mo sa mga bagay na alam mong may realize mo na, hindi pala to worthy of my love, worthy of my attention, worthy of my feelings and my effort. Ngayon, kung ano yung love mo, kung ano yung mga mahalaga, yun ang magbibigay sa iyo ng leveling up at yun na yung papahalagahan mo moving forward. Wow, Cancer! That is your June 2025 reading. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.